Mula rito ay makikita ang refleksyon ng isang batang takot at humahagulgol sa isang piraso ng basag na salamin. Ang batang ito ay si Headmaster Winston noong kanyang kabataan. Isinilang siya sa isang napakayamang pamilya. Napakarelihiyoso nila at tapat na tagasunod sa kanilang Diyos, na kung saan makikita pa silang buong pagmamalaking nakatayo sa isang litrato ng pamilya kasama ang isang estatwa ng anghel sa kanilang likuran. Ngunit isang trahedya ang naganap ng tamaan ng matinding taggutom ang kanilang nayon. Nagkulay dugo at naging nakapangangilabot ang langit, at isa-isang namamatay ang mga tao dahil sa gutom. Hindi matiis ng mga magulang ni Winston na makitang nagugutom ang kanilang mga kapitbahay, kaya binuksan nila ang mga pintuan ng kanilang malawak na lupain. Sinunod nila ang utos ng Diyos at ibinahagi ang kanilang pagkain at kayamanan sa mga taga-nayon nang walang hinihintay na anumang kapalit. Subalit ang kabutihang ito ay sinuklian ng isang malupit na pagtataksil. Nagbago ang mga taong dumagsa sa kanilang tahanan. Ang kanilang mga malungkot at gutom na mukha ay napalitan ng puot at bagsik ng mga nag-aamok pa ng gulo. Sinalakay nila ang pamilyang sumubok lamang magligtas sa kanila. Nilusob ng mga tao ang looban ng bahay, sabay ninakaw at winasak ang lahat ng kanilang makita. Napasigaw at napaiyak ang batang si Winston, wala siyang magawa habang nilalamon siya ng kaguluhan. Nasaksihan niya kung paano kinuha ng mga tao ang lahat sa kanya, at pinaslang ang kanyang pamilya sa mismong harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng madugong stampede, nawala ng malay ang maliit na bata sa sahig, at hindi na napansin ng nagkakagulong madla. Naiwan siyang nakahandusay doon habang nagpapatuloy ang paninira, at tila isang himala na nakaligtas siya sa malagim na patayang iyon. Nang magising siya, nakabalot na siya sa isang punit-punit na tela. Tumayo siya sa tapat ng kanyang wasak na tahanan habang pinagmamasdan ang naglalagablab na apoy na tumutupok sa mansyon. Para iyong isang tanawin mula sa impyerno. Habang nakatitig sa apoy, may isang madilim na pagbabagong naganap sa kanyang pagkatao. Isang tinig ang narinig ng nanginginig na si Winston sa kanyang isipan. Inutusan siyang talikuran ang tatlong bagay, itakwil ang Diyos, itakwil ang sangkatauhan, at itakwil ang kanyang sarili. Habang nakatitig sa apoy, ginawa niya ang kanyang unang pagtatakwil. Matapos ang masaker sa kanyang pamilya, tuluyan na siyang nawala ng tiwala sa Diyos at nag-iwan ito ng malalim na sugat sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon at sa kanyang paglaki, lagi siyang nakabantay at inilayo ang kanyang sarili sa buong mundo. Gayunpaman, nagsimulang magbago ang kanyang malamig na puso nang makilala niya ang isang espesyal na tao. Nabigla siya sa isang magandang babaeng blonde na lumapit sa kanya nang walang anumang takot. Kahit na naging malamig at mailap siya rito, sa wakas ay muli niyang naramdaman ang pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Ngunit sa sandaling naghihilom na ang kanyang mga sugat, isang malaking kaganapan ang biglang yumanig sa buong imperyo. Noong kudeta ng 2047, sumabak sa labanan si Winston at tumulong sa paghuli sa mga rebelde. Kahit sugatan, maayos pa rin ang kanyang pakiramdam dahil nasa tabi niya ang kanyang asawa, na walang sawang nagpakita sa kanya ng pagmamahal at pag-aaruga. Sa huli, naging headmaster siya ng akademya. Para mapawi ang hapdi ng kanyang mga dating sugat mula sa digmaan, naglayag sila ng kanyang asawa sa dagat habang siya ay nakabakasyon. Ngunit muling kumatok ang malagim na tadhana. Isang napakalakas na bagyo ang sumapit, at hinampas ng matatalim na kidlat at dambuhalang alon ang kanilang barko. Sa desperasyong manatiling lulutang, itinapon ng mga tripulante ang mga kargamento sa dagat para gamaan ang barko, pero patuloy pa rin itong lumulubog. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Winston na isa siyang pabigat, dahil siya ay may sakit, sugatan, at gumagamit lamang ng tungkod. Wala siyang maitulong sa pisikal na paraan. Nagdilim ang aura sa deck nang tumigil ang malalakas na tripulante sa pagtingin sa mga kargamento at nagsimulang tumitig sa kanya ng may masamang balak. Habang papalapit ang mga nag-aamok na tripulante, tumingin si Winston sa kanyang asawa para humingi ng tulong. Ngunit hindi takot ang rumahistro sa mukha nito para sa kanya. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng may desperasyon sa mga mata, tila tahimik na nagsusumamong magkunwari siyang hindi siya nito kilala. Isinasakripisyo siya nito para lamang iligtas ang sariling balat. Dalawa sa mga tripulante ang humablot sa kanya, at alam na niya ang kanilang gagawin. Nanatiling tahimik si Winston, walang anumang emosyon sa kanyang mukha habang kinakaladkad siya patungo sa gilid ng deck.
Dahil sa sobrang hina para lumaban, itinapon siya sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Nahulog siya sa madilim at maalon na dagat, at mabilis na lumubog sa kailaliman. Habang nilalamon siya ng dagat, sugatan at walang laban, muling bumalik ang tinig mula sa kanyang pagkabata. Muli siyang inutusang itakwil ang tatlong bagay, ang Diyos, ang sangkatauhan, at ang kanyang sarili. Sa madilim na libingang tubig na iyon, ginawa niya ang kanyang ikalawang pagtatakwil. Akala niya ay katapusan na niya. Pero nang magising siya, nakahandusay siya sa isang mabuhanging dalampasigan habang hinahaplos ng mga alon ang kanyang mga paa. Laking gulat niya nang matuklasang ang masakit na sugat na nagpahirap sa kanya ng maraming taon ay himalang gumaling ng tuluyan. Kahit pakiramdam niya ay pinabayaan na siya ng Diyos at pinagtaksilan ng babaeng minahal niya, hindi pa siya pwedeng sumuko sa buhay. May isa pa siyang hinihintay. Inisip niya ang batang si Sadie, ang anak ng isang kriminal sa digmaan na namuno sa nabigong kudeta. Siya mismo ang namagitan para iligtas ito mula sa parusang kamatayan, pinrotektahan ito, at itinuring na parang sariling anak. Dahil wala siyang sariling supling, inalagaan at tinuruan niya si Sadie na parang tunay na dugo't laman, naging amang hindi nito kailanman naranasan. Sinubukan niyang palakihin si Sadie gamit ang mga turo ng Diyos at ang dating paniniwala ng kanyang asawa na ang tao ay likas na mabuti. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nagtapos sa trahedya, ang mismong batang iniligtas niya ang siyang sumaksak sa kanyang dibdib gamit ang isang demonyong latigo. Nakahandusay sa sarili niyang dugo, pilit na tinatanong ni Winston sa kanyang sarili kung saan ba nagmula ang lahat ng kamaliyang ito. Sa kanyang mga huling sandali bilang tao, sumagi sa kanyang isipan, siya nga ba ang may kasalanan dahil naniwala siyang may pag-ibig ang Diyos at may kabutihan sa bawat tao? Habang nalulunod siya sa kawalan ng pag-asa, isang nakakapangilabot na dila ng demonyo ang damayla sa bukas na sugat sa kanyang dibdib. Muling bumalik ang tinig mula sa kanyang nakaraan sa ikatlo at huling pagkakataon, umaalingaw sa kanyang isipan, itakwil ang Diyos, itakwil ang sangkatauhan, itakwil ang iyong sarili. Biglang damilat ang mga mata ni Winston, nagliliyab sa isang nakatatakot na pulang liwanag at may mga demonyong marka. Tahimik na nagmamasid ang Nighthound habang ang lalaking dapat ay patay na ay nagsisimulang tumayo. Hindi makapaniwala ang Nighthound sa kanyang nakikita. Habang bumabangon si Winston, napagtanto ni Vikir na ito na nga ang ikatlong pagkakataon, ang huling pagtatakwil. Isang madilim at lilang enerhiya ang bumulwak mula sa butas sa kanyang dibdib. Nag-ikot at nagsanib ang enerhiyang ito hanggang sa mabuo ang isang kakaiba at nagniningning na lilang puso sa mismong pwesto ng dati niyang puso. Matapos siyang pagtaksilan ng Diyos at ng sangkatauhan, kinumplito ni Winston ang tatlong pagtatakwil. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa madilim na kapangyarihan habang idinedeklarang itinatakwil na rin niya ang kanyang sarili. Isang dambuhalang pagsabog ng lilang enerhiya ang nagmula sa kanyang katawan, na lumikha ng isang shockwave na nagpatalsik pabalik sa Nighthound. Gulat na nakamasid si Vikir. Agad niyang nakilala ang enerhiyang iyon. Nanliit ang kanyang mapulang mata habang sinusuri ang amoy ng isang demonyo. Batid niyang ang presensyang ito ay nasa ibang antas na kumpara sa mahinang demonic energy na naramdaman niya kay Sadie. Ito ay isang nakakapangilabot at nakasusukang amoy ng dambuhalang kapangyarihan. Kumislap ang mapulang mata ng Nighthound habang sinusuri ang bagong panganib na ito. Sinubukan niyang tukuyin kung anong uri ng nilalang ito, naisip niya kung isa ba itong elite class na demonyo. Ngunit mabilis niyang napansin na mas malalim pa ang amoy nito. Katulad ito ng amoy ni Camus noong nakakonekta pa siya kay Ser, ang ikawalong demon corpse, pero kakaiba sa isang normal na demonyo. Tila may amoy ng tao na humalo sa aura ng demonyo. Humantong ito sa isang nakatatakot na conclusion, ang kaluluwa ni Winston ay nagsanib na sa isang demonyo. Isa itong nakalilitong contradiction. Inihanda ng Nighthound ang kanyang talam, dahil alam niyang kailanman ay hindi nakatutukoy ng mga demonyo si Winston noon. May kung anong hindi tugma sa sitwasyong ito. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang isang boses. Si Dolores iyon, napatakbong sumugod sa gitna ng labanan. Tinawag siya nitong Nighthound, bago agad itinama ang sarili at tinawag siyang Van, ang tunay niyang alias. Humihingal na nagtanong si Dolores kung pumunta ba siya dahil sa pagsabog at kung paano siya nakarating doon ng ganoon kabilis.
Ngunit biglang natigil ang kanyang mga tanong nang makita niya ang nagbagong anyong si Headmaster Winston. Isang butil ng pawis ang gamulong sa kanyang mukha habang nakatitig siya ng hindi makapaniwala. Nauutol niyang binanggit ang pangalan nito, takot na takot, habang nanunumbalak sa kanyang isipan ang sandaling nakita niyang tinarakan ni Professor Sadie ang puso nito. Mahina hong ipinaliwanag ng Nighthound ang masamang balita. Sinabi niya kay Dolores na tila nagbalik si Winston matapos makipagkasundo sa isang demonyo. Nagulantang si Dolores. Ipinaliwanag pa ng Nighthound na malamang ay naroon pa rin sa loob ang orihinal na kaluluwa ni Winston, nakikibahagi sa katawan ng demonyo. Habang pilit itong inuunawa ni Dolores, nakita ng Nighthound ang pagtaas ng kamay ni Winston. Isang madilim at hindi nakikitang puwersa ang bumuhat sa walang malay na katawan ni Professor Sadie mula sa lupa. Nakatitig sa kanya ang nagbagong anyong si Winston, ang kanyang pulang mata ng demonyo at gintong mata ng tao ay nakapako sa babaeng nagtaksil sa kanya. Ginamit niya ang kanyang bagong kapangyarihan para sakalin ito, inangat niya si Sadie sa hangin habang ito ay namimilipit at humihingal sa sakit. Nakatingin sa babaeng pinalaki niya bilang sariling anak, isang naghihinagpis na tanong ang binitawan ni Winston, "Sadie, paano mo nagawa ito sa akin?" Habang nakabitin sa hangin si Professor Sadie, bakas ang matinding pait sa boses ng nag-anyong demonyong si Winston. Sinabi niya rito na pinalaki niya ito ng may pagmamahal at pinrotektahan na parang sariling dugo't laman. Dahil sa tindi ng sakit ng pagtataksil, nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw, pilit na itinatanong kung bakit ito nagawa sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagkakasakal at paghihirap, isang baluktot at malupit na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Sadie. Pinagtawanan lang niya ang mga sinabi ni Winston at sinabing puro kalokohan ang mga ito. Litong-lito si Winston, hindi niya malaman kung saan nagmumula ang gayon katinding puot. Habang pilit na humihinga, isiniwalat ni Sadie ang malalim na galit na itinago niya sa loob ng maraming taon. Itinanong niya kung seryoso ba itong naniwala na magbabago ang tingin sa kanya ng mga tao dahil lang inampun siya nito. Isinalaysay niya ang kabataang puno ng puot, pagmamalupit, at pang-iinsulto dahil sa madilim na kasaysayan ng kanyang pamilya. Buong pait niyang sinabi na mas mabuti pang namatay na lang siya kasama ang kanyang pamilya noon. Ang mga salitang ito ay tumama kay Winston na parang isang malakas na suntok, na nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita. Suot ang isang malapad at hibang na ngiti, binitawan ni Sadie ang kanyang huling mapanakit na mga salita. Tinawag niya itong basura dahil sa pakikipagsabuatan sa demonyo at tinuya ito sa pagsasalita tungkol sa pananampalataya at pag-ibig. Sinabi niya na nasusuka siya sa pagiging mapagkunwari nito. Ang malupit na mga salita ni Sadie ang tuluyang bumasag sa anumang natitirang pagkatao ni Winston. Ang kanyang mga mata, ang isa ay gintong tao at ang isa ay pulang demonyo, ay nagliyab sa purong bangis at galit. Hinayaan niyang bumagsak ang katawan ni Sadie sa wasak na lupa. Mula sa aninong nasa ilalim niya, isang halimaw ang nagsimulang lumitaw. Dalawang nagliliyab na pulang mata at isang bungangang puno ng mga ngiping kristal ang umangat mula sa kadiliman, na nagpapakita ng matinding pagkamuhis sa mga tao. Isang dambuhala at pangit na demonyo ang tuluyang lumitaw sa likuran ni Winston, at ang dambuhala nitong presensya ay nangingibabaw na sa buong labanan. Nabigla ang Nighthound sa biglaang paglakas ng kapangyarihan nito, habang si Dolores naman ay tuluyang nanginig sa takot dahil sa halimaw. Lumapag ang dambuhalang demonyo ng may matinding puwersa, na naging sanhi ng pagyanig ng lupa sa ilalim nila. Tinitigan sila nito ng masama. Direkta itong nagsalita kay Winston, at sinabing siya ang uri ng taong nakatadhanang itakwil ng 3 beses. Siya si Ambusias, ang ikalimang elite corps at isa sa 10 kalamidad na may S+ risk rating. Kilala siya bilang ang walang kamatayang kaaway ng sangkatauhan. Sa sinaunang wika ng Mahika, ang pangalan ng isa pang demonyo na si Ambusias ay nangangahulugang itinakwil, isang ugnayang nagdudugtong sa bagong banta na ito sa nakaraan.